Isa na namang masayang gabi ang handog sa inyo ng kwentuhan ni Mommy J. At ngayong gabi, syempre, palaging espesyal ang ating mga bisita. Isa ito sa mga babies ko nitong Kalayaan 2024. Ito ay palaging nagpapasaya sa ating community. Makikita niyo siya kung saang-saang social media platforms. At unique ha, kasi may gumaganyan-ganyan. Siguro naman nahulaan nyo na. Ladies and gentlemen, please welcome Pinay Indian Accent. Yay! Hello everybody! How are you? Pinanindigan agad, di ba? Ang pangalan po niya ay Jen. Okay? Jen, yes po. Jen ang tawag. Minsan nga, hindi ko alam kung kilala pa niya ang sarili niya eh. Kung Pinay Indian accent ba? Kasi most of the time, pag nakikita siya ng mga tao sa labas, yun ang tawag sa kanya. Yung may sample agad, di ba? Yes, Ngayon, exactly Jen, maraming salamat anak at pinaunlakan mo ang imbitasyon ni Mami Josie. Welcome po. Isang matinding pagbati ni Pinay Indian accent. Okay. Hello, Madam Sir. It's your Pinay Indian accent. Welcome to Love Josie. So good. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, it's your Pinay Indian accent po. Kilala po ako sa social media ko. Ayan, sa Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. Ayan. Yun. So, syempre, kikilalanin nating mabuti si Pinay Indian accent. Lahat ito, of course, may mga pinagmulan, hindi ba? Gusto kong malaman yung kanyang journey. Alam ko na gusto nyo din malaman. Kaya naman, sisimulan na natin. Jen, share with us, anong taon ka nagpunta ng Dubai? Nagpunta po ako ng Dubai way back 2008. It was July month. Ikaw ba, ito ba yung unang bansa? Yes po, first abroad ko. I was 21 that time. So, Wow, batang-bata. So yun po, galing akong Pilipinas, direct hired po ako sa Costa Coffee. And then it's my first job, and then I finished like 3 years as a supervisor, and then I switched to sales, which is pharmaceutical company. Yeah. Ilang pharma companies ang napagtrabaho mo? Marami-rami rin po, Sa total mga 4. Ayan. Hanggang ngayon? Costa. Hanggang ngayon, pero ngayon second contract ko na sa kanila, which is sa Unicare Medical Trading. And shoutout po sa aking Unicare family. Ayan, thank you so much. Oo, shoutout kasi alam nyo, pinayagan nila si Pinay Indian accent na magpunta. Nagbigay tayo ng letter of invitation para naman mapaunlakan yung mga followers na nag-aabang sa kanya noong Kalayaan. Jen, tell us more about how you started dito sa Dubai. So, direct hire from Costa Coffee, right? Yes po. And then, pagdating dito, hindi ka ba nanibago? Batang-bata, 21 eh. Nanibago po ako, syempre po, lalo na sa climate. Dumating ako that time, it was July, sobrang init. So, akala ko po, yung parang feeling ko naglalakad ako na tinutusta na ako or something. And then, struggles talaga sa una kasi, not just only the culture, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Before, hindi pa open masyado ang alcohol. Mga ganon, sort of mga ganon. Bakit? Ka ba? Hindi naman po. Nabanggit ko lang kasi sa accommodation namin, puslit-puslit ang mga alcohols, to be honest. Okay. Ganon yung naging parang buhay ng ibang mga OFW talaga sa atin. So, dun sa stage ko naman po na adjustment talaga malaki po in a sense of yun nga sa climate, sa culture, and then yung work din po abroad kasi hindi po biro sa totoo lang. I started dreaming when I was like 21 talaga na dumating ako dito. Imagine niyo sa sobrang tindi ng init ng araw, nagtatapon ka ng basura sa ilang blocks ng building. Tinuutusan ka, babae ka kasi ikaw yung junior, ikaw yung bago eh. So, I really experienced that na kahit mga lalaki yung ka-duty ko, ako pa rin para akong nagpabuti bakal, Jaryo. Pero Jen, Ganon. 21, Apo. bakit mo naisipan ng mga ibang bayan? Ayun po. First, gusto ko magpa-thank you dun sa ate ko kasi siya yung nag-invite sa akin papunta rito. Well, to pursue me na pumunta ako dito. Nag-aral ako like 3 months sa Dian Street, Makati. And then nag-decide ako na mag-join lang ako yun dun sa interview nga po dun sa talagang parang Star Circle quest ang ganap, ganon. Nag-apply kami and then lucky napili naman po ako. And then nung napili ako, dun ako nag-start, yun nga po yung work ko dito. So dun ako nag-start. Pero Yun sa lahat. bakit? Bakit? Ano nagtulak talaga sa'yo? Alam ko na,
syempre, bakit hindi ka nagstay ng Manila? Bakit hindi ka doon naghanap ng opportunities? Okay po. Okay. Yung ano po kasi na point na yon, belong po kasi sa malaking family, Miss. Sa lahat po ng hindi nakakaalam. Gaano kalaki? We're 13. Ayan, happy family. So ngayon, 11 na lang po kami. Pang-7 ako mula sa panganay and then pang-5 mula sa bunso. So, nung time po na yon, 3 kaming magka-college dapat eh. So, yung kapatid ko, na ngayon i-graduate na ng IE, yung isa is, police. Sabi ko sa kanila, pag nakatapos sila, tulungan nila ako mag-aral, pero hindi nangyari. Kasi may mga senaryo na nangyari, hindi na ako kayang pag-aralin ng kapatid ko, which is yung breadwinner namin. And then, parang nag-decide na ako mag-abroad kasi sabi ko, ang dami kong pangarap eh. Sabi ko, mag-aaral ako, mag-iipon ako. Awa naman po ng Diyos hanggang ngayon, wala pa rin akong ipon. So, yun, sa 16 years ko po, fast forward, although nag-aral naman po ako dito, and I'm proud to say na graduate po ako sa Filipino Institute as a nursing assistant and top 3 sa class namin. Ayan. May pambawi naman sa sarili. Ayun. Yun lang yung masasabi kong gift po sa sarili ko. Jen, nakita mo ba noon pa yung sarili mo na magkakaroon ka ng sariling channel mo, na ma-engage ka sa mga ganitong klaseng mga activities? Honestly po, hindi. Hindi ko talaga siya. Although passion ko po, like, mahilig ako makipag-gather. Lagi ako nasa program ng school namin. Yung school kasi po namin is lagi ako yung representante nila pagdating sa declamation, sa mga balagtasan, ganun. Pero hindi ko nakita yung sarili ko. Sabi ko, magiging ganun ba ako one day na meron akong platform? Hindi po. Never. So, mahilig lang talaga ako. Yun, may YouTube channel ako, pero hindi talaga ako yung tipo ng yung mga influencers po talaga na vloggers na nakikita natin. Hindi. Kanta-kanta lang po ko doon. Tapos nagpapagames ako sa YouTube. Kanta-kanta dahil magaling kang kumanta. Hindi rin po. Nema lang. Nung may YouTube channel ka, Apo. ito ba ang pangalan ay Pinay Indian Accent na? Hindi pa po. Bali, ang name ko po before is Hugotera JC Queen. Hugotera JC Queen. Yes, kapanahunan po yun. Kapanahunan ni Angelica Panganiban that time. Doon sa dahil nga Excess yung mga Baggage. lines niya. Yes. And then broken-hearted din po ako ng 3 years. Sandali lang, Angelica. Parang uma-Angelica ka nga. Di ba? Pwedeng ano po ma, pwedeng Angelica Panganiban, pero panganib. Ayun. At Angelica de la Cruz, pwede ring dala ang cruz. Ganon. Okay. So, meron pa ba yun ngayon? Meron pa rin po. Active naman po. Though pinalitan ko na siya kasi nung nag-viral na po ako dun sa Pinay Indian accent. Let's talk about yung Pinay Indian accent mo, no? Opo. Paano nagsimula na from Hugotera, Opo. JC Queen? Kasi, kumbaga parang, andyan na yung platform. Kahit Opo. papaano, andyan na simulan mo na si Hugotera, Yes po, di ba? nakapag-establish na rin po. Yeah. Bakit nag-change into Pinay Indian accent? Masyadong malayo, Jen. Oo nga po eh. Bali po ganito yung story nun. Although sa work po kasi namin is, kilala ako, nagsasalita ako ng basic Russian, nagsasalita ako ng basic Arabic. Indian accent siguro nag-boom lang siya nung pong time na nagkaroon kami ng, well, it's been more than 8 years na rin po ako nagsasalita ng ganun, pero hindi ko siya masyadong in-expose kasi ayokong magkaroon ako ng feedback like minamak ko sila or something, walang ganun. I'm quite a little bit, afraid pa na i-show up yung ganung showcase ng skills ko na sabi nila is talent pala talaga. So, nung time na yon, it was boom that, 2022, Okay. June. Nangyari po yun is, actually, last week po yun ng May. Bali, nasa work kami and then meron kaming bagong colleague na Indian and then nag-join siya sa amin. So, hindi niya alam yung rules na kapag bumati ka, ikaw na yung mag-a-assist sa customer the rest of the stay na niya dun sa pharmacy. Siya jump siya ng jump. Sabi ko, naiinis ako, wait for some time. Gumagano kasi hindi niya ako maintindihan through like normal English na ginagawa ko. So, when I copy her accent, sabi ko, ang bilis niyang makaintindi. Sabi ko, okay. So, dun pumasok na yung naiinis na ako, hindi ko alam, kinuhanan pala ako ng video ng friend ko. Ayan, shoutout kay Sharon dahil sa'yo, B, alam mo yan. Okay. So, it was like a hidden camera lang na ginawa nila. Sabi ko, this type of people, you need to be very careful because very dangerous. Ganun ako kasi, coming and going, after me sometime cutting. Ganun ang terms po ng anak ko eh. Tawa lang sila ng tawa. Those people po pala, ayan, disclaimer lang po, yung lahat po ng tumatawa doon sa video, nandun din po yung kausap ko talaga. And there were like Arabic also person na kami tumatawa lang sila doon sa area na yun. Kaya wala pong tawa ng pang-aasar or pang-racist po ba na ganun. Walang ganun.
So yun, yung bumalik ako, nag-travel ako Armenia. Tapos, nung June 13 ko lang siya pinost, nagulat ako, alo, yung mga tao. Grabe ko, bakit? Ang dami na mga nagko-comment. Uy, minyakwela si ate, ganyan, 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 ganyan. Then yun po. Anong platform to? Yun na po, bali, ano siya, Hugotera pa siya that time, pero pinalitan ko na siya ng Pinay Indian that time Sa na, ano TikTok na. ba Yes to? po, sa TikTok ko na Okay. po. It was, 11 days, naging 1 million siya. Maganda. So, sabi ko, wait lang. Sabi ko, teka lang. Then, yung phone ko po nun, sobrang init na. Sabi ko, Kasi iPhone 7 notification lang. man. Opo, sabi ko, oh, shucks. Halo-halo po yung, yung mga comments, of course, ayun. May mga bads, may mga good, of course, ayun. Bilang isang Filipino expat, ano yung sabihin natin na pinaka-challenging na nangyari sa'yo dito? Kasi syempre, di ba, yung pagiging Pinay-Indian accent mo, it's on the side. Isa ito sa kung saan pinanggagalingan ng mga hugot mo na makapagpasaya ka sa Opo, mga tao opo. sa paligid mo. But of course, apart from that, there should be something that gives you strength also. Yes, of course, Alam mo definitely po yun, meron. May pinaghuhugutan ka. Yes po. Dito kasi sa platform mo, ikaw ang nagbibigay ng saya. True, Okay? ayan. Pero, dun sa another aspect ng buhay mo, Jen, saan ka kumukuha ng lakas? Ayun po, first, of course, kan po sa nanay ko, super fan ko po talaga yan, even wala pa po yung Pinay Indian accent that time eh. It was so happen na parang, sabi ko, nung pumasok po kasi ako sa field po ng pharmaceutical, medyo stressful siya sa totoo lang po. But then, it was like 2020, one yata, if I'm not mistaken, 21, na ako na mild stroke ako, Mi. Na mild stroke Mild ka? stroke ako. 2 weeks pa lang ako nag-join sa Unicare Trading Company. Sobrang sleepless talaga. So that was 2 3 weeks. years ago. Okay. Yes. What happened? What happened to you? So, ang nangyari po sa akin is na mild stroke ako. And Sandali then, lang. Ito ay kapupulutan din ng aral, ha? Opo. So, kung sa mga iba, pakinggan natin yung sasabihin ni Jen. Kasi lahat tayo dito, trabaho, alam mo Yes. yun, nasistress tayo, isip Totoo. tayo ng isip, kulang tayo sa tulog, Opo. sobra sa pagkain, madalas. So, Jen, True. yeah. ayun po, bali ano po, that time, ayan, i-mention ko po sila, ayan, T-Bone Production, ayan. 2 weeks po ako nag-shoot sa kanila as in continuously. Yung parang after work ko ng 6 p.m., call time namin is 8, matatapos kami ng 2. And then uwi ako ng bahay, sobrang That's every pagod. day? Exhausted, yes po, for 2 weeks consecutive po yun. So parang lack of sleep and then nakaramdam ako ng sakit lang sa ulo, Mi. 3 days na sunod-sunod, then yung pangatlo, sabi ko, hindi ko na kaya. Parang feeling ko binibiyak na yung head ko. Okay. So, nung nangyari yung sabi ko ako, mahihimatay na ako. Nasa shop ako nun. Then, it happens na, okay, sabi ko, guys, kailangan nyo na akong dalhin sa ospital. Tapos, I need a plastic. Nagbamit na ako na nagbamit hanggang lumabas na yung gastric juice ko. And then, hindi ko alam. Ang sabi sa akin nung nung makakasama ko, dinala na nila ako eh. Ako, ayokong sabihin tong hospital na to, pero hindi nila ako inasikaso kasi wala daw akong insurance, Mi. Doon ako naiyak. Yung pala, pag wala kang insurance right now, I mean, like right now tatrabaho ka, dapat talaga may insurance kayo. Yes, it's mandatory. Thankful ako, hinabol ng kapatid ko yun kasi it was really like, hindi po namin inaasahan din eh. So, nung nangyari, pag wala kang insurance, grabe, may pababayaan ka. Nakuha kong kunin ko yung wallet ko. Anong sa tingin niyo sa akin, wala ako kakong pera? Sobrang galit ko talaga, nakita ko yung sarili ko, magpa-pass out na ako eh. Tinapon ko yung wallet ko, sabi ko you think I don't have money? Tapos, nung binigay ko lang yung wallet, saka lang ako inisikaso. Sabi niya, because madam, you don't have insurance. Ginawa lang naman ako ng ACG. Hindi man lang masweruhan yung kamay ko. Sabi ko, please transfer me to another hospital. So, nilipat po nila ako ng Rashid Hospital. And shoutout po sa 7 doctors po na nag-assist sa akin. Grabe, ang galing po nila. Neuro, lahat na po. As in, general, yung sa cardio ko rin. Tapos in MRI, CT scan nila ako. Then nakita nila, they found out na meron akong maliit na nerve na nag-block. Okay. So, dito, from my left. So, affected yung right part ko. As in, hindi ako makalakad. Iyak ako nung iyak sa hospital. Sabi ko, ganito pala yung feeling. Sino kasama mo nun? Ako lang po. Actually, hindi rin po pwede mag-stay kasi it was COVID. Kaka-recover lang ng COVID eh. Okay. Yes. So sabi ko, ang visiting time is 5 to 7 in the afternoon, on the evening. Yung kapatid ko, hindi ko siya maobliga na mag-stay siya ng matagal kasi yun nga may visiting hours. So every time, parang na-realize ko, ang dami kong moment na nung may pera ako, ang dami kong friends. Nung pag-party-party. Hinahanap mo sila, hinahanap mo yung presensya nila.
Sobra. Are you expecting that much from these people? I am actually, exactly po. I'm expecting from them kasi through, kumbaga, party tayo dito, o sige, go. Ako Okay. naman, Kumbaga ikaw, alam mo sa generous sarili po mo ako. na maayos kang makisama sa kanila. Sobra po. And then, dumating ako dun sa point na parang, sabi ko, nung nasa isang sulok na ako, na hindi ako makalakad. Sabi ko nga ako, Lord, sabi ko, bakit ganun? Alam mo yung, dami kong struggle sa totoo lang, pero sabi ko, dami kong napagdaanan, dito lang ako parang nasaktan ng sobra. Oh. Kumbaga parang, sabi ko, alam lang ng tao, marunong akong magpasaya eh. Nagpapasaya talaga ako eh. Pero nung nakita ko yung sarili ko na mag-isa ako, natutulog, ibang level yung homesick. Nabawasan ako ng 10 kg. Na nasa hospital ako, hindi ako makalakad. I tried even to stand myself. Tapos nahulog ako. Then pumunta yung attendant ko na nurse, ang sabi niya, what happened? Did you stand? No. Sabi ko lang hindi, pero pagtalikod ng nurse, umiiyak ako kasi sabi ko, hindi ako Sinubukan to mo. eh. Oo. Hindi ako mamatay ng ganito. Baga parang, hindi ko ina-expect na darating ako sa ganun. Kaya parang sabi ko, Lord, ito, sinabi ko talaga to sa Kanya. Sabi ko, Lord, kung ano yung will mo, siguro ako bigyan mo ko ng second chance. Buhayin mo lang ako ulit or pagalingin mo ko. Magpapasaya talaga ako ng tao. That's what exactly I did. Na hindi ko alam yung simpleng pagpapatawa ko sa iba pala is ibang dating. Sobra. Tapos nung yun na nag-viral na po ako, ang dami pong natatanggap na message privately na sinasabi nila, Ma'am, bago niyo po akong follower, hindi niyo po alam kung paano niyo ako tinutulungan. Silently po ako lumalaban sa anxiety ko, pero pag nakikita ko yung video ninyo, sobrang sarap sa pakiramdam na napapasaya mo ko. Na dati, bininiisip ko magpakamatay, pero pag nakikita ko yung video mo, tuwang-tuwa na ako. Kaya sabi ko, sobrang kinontinue ko kung anong ginagawa ko. If from other people po na sinasabi nila is, sinasabi nila, ay, sana namang kabayan ang mapapauwi ng Pilipinas, kasi nagmamak siya ng mga Indian. Hindi mo ba alam na mga doctors dito, mga amo dito, puro mga Indian? Wala naman ako sinabing masama. Kumbaga parang, sabi ko nga, kapwa mo pa kabayan ang makakaramdam ka ng ganun. Wherein yung mga kasama kong pharmacies, sila pa kayong number one na nag-support sa akin Ang na, mga Indian. no, you are our superstar. Kaya sabi ko, shoutout sa Life Pharmacy Mall of Emirates. Grabe. Sir Fahad. Ayan. I love you, Sir Fahad. Number one fan. Sobra. Kaya alam mo yung lahat ng mga moments ko And pa na he's ko. Indian. Yes, all South Kerala people ha. South Indian po sila, as in tuwang-tuwa sila sa akin. Ang sabi nga po nung po na yun, head na yun, you are loving our accent, which is really good. We don't mind. You don't have anything you don't say anything bad things about us, so it's okay. Actually, you know what? Kasi di ba tayo din naman, tuwang-tuwa tayo dun sa mga Indian o mga Pakistan Nagsasalita. na nagtatagalog. Yeah. So, ganun lang din yun. Wala naman nga sinasabing masama talaga si True. Jen. Totoo yun. Natutuwa sila sa kay Jen. Ganun din ang tuwa na nararamdaman natin kapag kunwari, di ba maraming mga taxi drivers True. na nagtatagalog. Totoo. Ako kasi marinig ko lang na isa nagtatagalog. Alam mo yun. Oh, saan ka pupunta? Iba na. Mga ganun. May mga singers na kumakanta ng mga Tagalog. Talagang Opo. tayong lahat napapawaw. It's the Totoo same po. thing. Ang Totoo. ating sariling Jen ay superstar nga naman sa kanyang community dahil yung accent, hindi man ito yung lingwahe nila, Opo. pero yung accent, yung tunog, yung tono, Opo. ay kuhang-kuha. Diba? Opo, Yun yun. yung pag sasabi mo ng ganyan, parang nag-jeje sa Zaragoza. Diba? Kaya nga po kasi sabi ko, bless ako kasi sabi ko sa dami ng accent na alam ko, sabi ko yung Indian talaga ang pumatok. So sabi mo ko, nga kanina, konting opo, Russian. Opo, kasi kapag sa pharmacy namin, kapag may Russian na pumapasok, anything, medication, skincare, basic, nakakaya ko po makipag-communicate. Naiintindihan naman po nila ako. Saka nakakabenta ako, guys. Ayun, edge ko yun sa pagdating sa pagbebenta. It was really like an opportunity din for me na ibigay ko yung, i-suggest ko yung brand ko. Yan, sa Arabic din, ayan. Okay din po. Gaano mo Yeah. namimiss si
si nanay? Kasi siya na Sobrang lang miss. di ba? Sobrang miss Oo. po. Kasi si nanay, si nanay sobrang naging close kami magbuhat nung nawala si tatay eh. Yun talaga yung reason. Kumbaga parang bumawi ako kasi hindi ko masabing daddy's girl ako kasi never naman din ako masyadong naging close sa kanilang dalawa. Dahil nga ang dami namin. So hindi ko... Dahil nga 13 kayo. Dahil nga 13 po kami, every 2 years naman nanganganak si nanay. Nanay, I love you. Hindi, si nanay ko, proud ako, ma'am, na-share ko kahit small things lang, no? Ako yung, of all, anak niya, ako yung nagdala sa kanya sa Hong Kong. Sobrang sobrang nakaka-proud. Kasi makita mo yung mother mo, pagsakay ng airplane, tas titingnan niya yung nasa baba, grabe hindi niya alam, umiiyak na po ako nung nakita ko yung yung moment ba namin na, sabi ko, okay. First time niya? First time po niya lumabas. It was 2013. And bago pa po yun, na-admit siya kasi nakuryente siya through her grandson. Sinagip niya yung grandson niya tapos nahila yung kanyang paa. And then, na-admit siya ng 2 araw. Sabi ko, second life mo na yan. Pero nakakatuwa, alam mo, na-shock po siya ng kuryente. Yung lahat ng varicose niya nang pasukan sa loob. Kasi sabi ko, sabi ng kapatid kong pulis, palagi kang magpakuryente ka para yung lahat ng varicose mo. Ginawa na lang namin kasi joke. Sobra po talaga, as in, ang lalaki namang varicose niya sa paa. Ay, pero huwag kayo magpapakuryente. Wag naman. Ano lang tayo. Very rare case lang yan si nanay. Yes. Oo. And then sabi ko mga kapatid ko, hindi ka ako pwede itong ganito, ayoko ma-depress si nanay. So, dali-dali ako nag-book ng pa-Hong Kong po. Kahit kami lang dalawa. Kumusta ang relasyon mo sa mga kapatid mo? Kasi nga ang dami ninyo, no? Kumusta ang dynamics ng buong bahay ninyo? Ayun po, maingay, makukulit, minsan nagkakatampuhan, mga magkakapatid eh. Pero po minsan talaga namimiss namin yung pag wala kaming kuryente, ma'am, talagang lahat kami nagkakaanuhan kami sa sala namin. Kwentuhan kami. Parang sabi ko nga minsan nung bata ako, naiisip ko, sana lagi nilang brown out. Kasi yung bonding namin, nagkukwento, ikaw, kamusta yung school mo? O ikaw, pang ilang kasi ganyan. Nagkakaroon kami ng mga sharing ng mga moments namin sa buhay, Ngayon. ganap. Even ngayon po, actually ngayon, meron po akong 2 kapatid na nandito. And then, yung isa nasa Australia, pero nag-base siya ngayon sa Pilipinas, kahit citizen na siya. Sabi niya sa akin, Pilipinas is Pilipinas. Nag-business po siya doon. The rest nandun din po sila. So, okay naman po. So far naman, close naman. So, yung dito naman, kasi you Apo. mentioned earlier that, na-disheartened ka because you were expecting so much. Yung mga tao na to ba, are they still with you? Actually po, after nung nagkasakit ako, as in naglaho, na-filter mo lahat eh. Kumbaga yung lahat ng totoo sa'yo. Yung hindi ko pa nga po inaasahan, sila yung pumunta sa akin at pumasyal. I was not expecting na ganun akong tumatak sa kanila kasi they know me as generous. Hindi hindi dahil po sa Kapampangan, mayabang, alam nyo naman. Pero generous po ko in a sense, material man yan, pagkain, even sometimes advice. Ganun po akong tao eh, na hindi alam ng iba. So, yung mga taong yun, nang hindi ko ina-expect sila yung nandyan, sobrang grateful. Sabi ko, Actually, bless. when you mention about generosity, Apo. ako mismo kasi, na-experience ko how generous Jen is. Kasi hindi ko naman siya talaga nakakasama. Apo. Jen was not part of my circle before. Apo. But when we started promoting Kalayaan, yung generosity niya sa pagbibigay ng oras niya, nandiyan, nakita ko talaga. Kaya maraming salamat, Thank you anak, so for much that. po. Pleasure is mine po kasi first time kong sumali sa kagaya po sa inyo, no? Sa community po ng Filipino, sa 16 years ko dito, first time kong magkalayan, kaya sabi ko sobrang ang sarap pala ng feeling ng ganito, nakakaambag ka sa community. May ganun, kasi yung You naging... were saying that over and over before. Opo. Kaya naririnig ko na sa'yo yan talaga. Opo, sobra. Kasi sabi ko nga po, basta anything, sabi ko nga po sa inyo, di ba? O even off-cam, sabi ko sa kanya, Mi, baka kailangan mo ng ha? Mi, kailangan mo ba ng ng clown? Nandito ako. Sabi ko, magtayo na tayo ng studio ng comedy. Di ba nga nabanggit ko sa inyo si Madam? Yung, Yes. Yan po, yung comedian po. So, ano Ayun, yung, stand-up. yung mga lesson na all these 16 years of being away from home, alam mo yun, ano yung pinaka-top 3 na masasabi mo talaga na pinanghahawakan mo ngayon?
Top 3 po siguro yun nga, importante talaga yung love yourself. Sa totoo lang po. Love yourself in a sense na huwag kang magtrabaho kasi kahit yumaman ka, mamamatay at mamamatay ka din. Kailangan mong i-enjoy yung buhay. Hindi po ako naniniwala din actually dun sa saying na you only live once. Hindi po. Sa akin po, ang pagkakaintindi ko dun is you live every day but you will die once. Why don't you live every day to the fullest, not even for the fullest, but also sa lahat man, sa lahat na nakakasalamuha mo, lahat po yan, alam niyo yung tipong ang sarap mag-give back, lalo na sa mga ganyan po na mga bagay, ayan. So, give love din, of course, yun talaga. So, love yourself. Love yourself. Oo. Pagkatapos, And then, ayun siguro hindi mawawala ma'am yung pagiging mo talaga. Kumbaga, bilang Pilipino mo, not because nasa abroad ka, yung iba kasi anong tawag doon, nami-misinterpret po nila, ay, abroad to, marami itong pera, ganyan. Hindi po, mag-save pa rin po kayo sa totoo lang. Ako po, hindi man so, ako... pangalawa is talagang mag-ipon, mag-save. Mag-ipon po, kasi nung nagkasakit ako, wala akong pera, kawawa ako. Kawawa pala tayo pag buti ang company. Lesson yan. Yes, Sobra. yes. Buti po ang company, 2 months po ako nagstay sa sa bahay. Thank you talaga. Buo pa rin po nila akong pinasakot. Sobrang sarap sa feeling na na-appreciate ka nila in a sense bilang tao, not just only as staff eh. Kumbaga, sahod, and then, yun nga po, ipon and then, siguro, maging ka lang. Kumbaga ako friendly kasi yung pinaka Be ko kind. Be kind, yeah. Love yourself, mag-ipon. Be At kind saka yung always. be kind Ayun. all the time. Kasi Oo. you'll never know kung hanggang saan Totoo po. ang daloy ng pagiging kind mo. Totoo Oo, po. diba? Yun. Si Pinay Indian accent ba sa tingin mo ay magtatagal sa plataforma ng social media? Sa tingin ko po tingin ko oo. Well, hindi naman po sa pagiging ipokrita po tayo. Lahat naman tayo gusto po natin mamayagpag. In a sense na siguro kung ano yung pinaka-forte mo, I think mag-focus ka sa bagay like ako, sa ko po, nagpasaya ako ng tao eh. Regardless, may sabihin man yung iba, hindi may napapasaya ako, mas lamang ang napapasaya ko. Sa mga nangungutya sa akin, I don't mind. Hindi kayo, sa akin, kabawasan sa akin. As long as lahat po ng mga taong nasisave ko, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, guys, sobrang mahal ko po kayo. Alam nyo kung sino kayo, kung mapanood nyo man to. Sobrang grateful ako kasi nakakatanggap ako ng message na nasisave ko sila sa anxiety and depression. Wag na wag nyong gagawin. Malayo kayo sa family nyo. Hanapin nyo lang yung page ko. Magpatawa tayo na magpatawa. Mag-request kayo. Walang problema sa akin. Plano ko po talaga. Gusto ko magkaroon ng comedy. Sa platform ko ba? Kasi maraming nag-aabang eh. Yung iba talaga ay, ma'am, bakit wala kang bagong upload? Natatouch ako na hinahanap ako ng tao. Pupuntahan ako sa shop, sa pharmacy. Ay, ma'am, di ba po kayo po si ganito follower niyo po ako? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko in-expect pupuntahan ka ng tao just to say thank you, tiyakapin ka, ate. Sobra. Dahil hindi mo alam kung ano yung impact na Yes binigay mo sa po. kanila. Yun Hindi mo alam ko. yung content mo pala nung yung isang araw ay Correct. nagsalba sa kanila sa kung ano man. Totoo po yun. Promise. Lahat ng mga kapwa ko rin po, ayan, influencers and bloggers man po dito sa UAE. Marami tayong mga taong napapasaya na hindi natin nalalaman. Minsan, hindi mo alam, yun pala, kagaya po ng sabi ninyo, hindi mo alam, ngayon pala gusto na niya talaga magputiwakal. Pero nung nakita ka, nagkaroon siya ng panibagong, alam mo yun, yung parang... Sumaya siya eh. Yes, nagkaroon siya ng panibagong niya na, okay, kailangan tayo, magpatuloy tayo sa buhay. Laban lang kabayan, yun lang yung lagi kong pinagpe-pray sa inyo at magdasal kayo palagi. Walang sino man ang makakaligtas sa inyo. Lagi, magdasal kasi napaka-powerful ng prayer na yan. So, Napakaganda ng istorya ng buhay ni Pinay Indian accent. Ang dami niyang pinagdaanan. May transformation pa. From Hugotera Queen pala ito noon, di ba? Pero ngayon din na mayagpag bilang isang Pinay Indian accent. Kaya kayo, kung meron man kayong nasa puso ninyo na gusto nyong simulan para sa sarili ninyo, huwag niyong patagalin. Simulan ninyo because you'll never know kung saan kayo dadalhin ng mga pangarap nyo sa buhay. Di ba? Maraming salamat, Jen, sa pagpapaunlak. My pleasure, Ming. Promise. Thank you po. Maraming salamat sa pagbuga ng apoy, di ba, ng iyong buhay. Thank you so much ay po. maraming matutunan na lesson ng ating mga manonood. Sabi ko nga palagi dito, ang Kwentuhan with Mommy J ay isang avenue
para mailabas, ma-share ninyo. At alam ko, lahat ng mga iniimbita natin dito ay talaga namang nagbibigay ng inspirasyon. Hindi natin maraming alam salamat din po. kung sino sa nanonood ngayon ang nabighani sa istorya ni Pre. Teka lang saglit. Ano po? Single ba? Single. Single at dalang-dala na. Single at Single po dalang-dala. si Miss Jen. Baka naman. Single, walang anak, never been married, pero dalang-dala na sa mga binata, kunyari. Nako. Baka naman meron dyan, naghahanap ho tayo ng Pinoy Indian. Indian accent, di ba? Si Pinay Indian accent ay Ayun, kasama natin ngayong gabi. Baka naman sa Love Josie Kwentuhan ni Mami J ay mahanap natin si Pinoy Indian accent. Yeah. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Yan nga naman, baka nga naman no, may purpose itong interview natin Why na not? ito. I'm only here, okay? You just take a PM. PM is the key. Thank you Thank you so much, Miss. Sobrang thank you po. Sobrang thank you. Kung gusto niyo mag-share ng mga stories ninyo na alam yung kapupulutan ng aral, makakapagbigay ng inspirasyon at motivation sa nakakarami, mag-email lang po tayo sa jc@lovejosie.io o kaya mag-message lang po tayo sa social media platforms natin sa Facebook, TikTok, Instagram at YouTube. Hanggang sa muli, Love, Josie.